Prudencio Love Stories presents Falling in Love with a Thief. Written by Almira. Ang dalawang magkapatid ay naghahanda sa kanilang trabaho. Naglalakad sila habang naghahanap ng lugar kung saan komportable silang magplano kung saan man dukot. Doon ka banda maghanap ng madudukutan, kuya. Dito naman ako. Sabi ng nakakabatang kapatid ni Kinichiro na si Ichigo habang nakaturo sa direksyon kung saan maghahanap sila ng madudukutan. Padamihan tayo na makukuha, kuya. Nakangisi pa ito habang nakatingin kay Kinichiro na naaasar. Sanay man sa ugali ng kapatid niya ay hindi niya pa rin maiwasan ng maasar. "Hmm, baka nakakalimutan mong mas madami ang nakuha ko nung nakaraan." Inabot ni Ichigo ang ulo ni Kinichiro at hinila ng mahina ang buhok. Palibhasa kasi ay mas matangkad ang kuya niya sa kanya. Kaya naman ay asar na asar si Kinichiro sa kapatid. "Umalis ka na nga." Nauna nang naglakad palayo si Kinichiro at isinuot ang mask niya. Lumiko sa isang daan kung saan marami ang naglalakad at naghanap ng target. Si Kinichiro at ang kanyang kapatid na si Ichigo ay maagang naulila sa kanilang mga magulang na purong Japanese. Ngunit sa Pilipinas sila nakatira, kaya naman ay doon sila namuhay. Namuhay lang din sila sa pagdukot ng pera mula sa mga tao o di kaya naman ay paglakaw ng kung ano-ano. Nakita ni Kinichiro ang isang babae. Tansya niya ay pareho lang sila ng edad nito. Malungkot ang mukha nito at parang planong tumawid nang hindi tumitingin sa dinadaanan nito. Kaya naman bago pa ito masagasaan ay agad siyang tumakbo at hinila ito. "Ulol ka ba, miss?" Nagugulat na tanong niya sa babae na walang kabuhay-buhay at hinang-hina. Tila ito'y nawawala ng pag-asang mabuhay. "Bakit mo ako hinila? Mababawasan na sana ang problemang ito ng mundo kung natuluyan ako." Mahinahon ang pagkakasabi nito. Agad namang binitawan ni Kinichiro ang babae. "Sinasayang mo ang buhay mo, ano? Kung ano man yung problema mo, may solusyon yan." Singhal niya. Kahit hindi niya ito kilala, kung buhay ang pag-uusapan ay wala siyang pakialam. "Sino ka ba?" Natatawang tanong ng babae. Tiningnan si Kinichiro sa mga mata. Natawa naman si Kinichiro ng mapakla. "Sino ako? Wala kang pakialam kung sino o ano ako. Pero huwag kang magpapasagasa sa isang kotse lang dahil hindi ka mamamatay niyan." Naiinis niyang sabi. Siyempre ay nasabi niya lang yun dahil sa inis. Bumuntong hininga lang ang babae sa kanya at magpapasagasa sana ulit. Ngunit agad namang hinila ni Kinichiro ang braso nito. "Puta naman, miss. Alagan mo naman ang buhay mo." Naiinis na talagang sigaw ng lalaki. Kahit ang mga taong nandoon ay nagugulat. "Wala nang halaga tong buhay ko. Kaya pwede ba? Hayaan mo ako sa gusto ko. Hindi mo ko kilala. At hindi kita kilala. Kaya wag kang umaktong parang kilala mo ako." Sigaw rin ng babae pabalik sa kanya na ikinagulat niya. Doon niya lang nalaman kung paano ang pakiramdam ng sinisigawan siya dahil buong buhay niya ay hindi niya yun naranasan, maski sa kapatid niya. "Miss," mahinang tawag niya dito. Nakita niya ang pamumula nito galing sa pagsigaw, kaya naman ay hinarap niya ito at hinawakan sa balikat. "Kung may problema ka, huwag mong sarilinin." Mahinahon na ngayon ang kanyang tono. Hinikayat ang babae at hindi nagagawin ng balak. "Pero wala kang alam." Mahinahon na rin ang sabi nito, bagaman namumula pa rin ang muka, kaya naman ay hinila ito ni Kinichiro papalayo sa daanan. "Pwede bang bitawan mo ako?" Inagaw ng babae ang kamay niya mula kay Kinichiro at inayos ang kanyang buhok. Gamit ang pantirintas na nasa palapulsuhan niya ay tinali niya ang buhok. "Naimasmasan ka na ba? Umasok na ba sa isip mong mali ang magpakamatay?" Tanong ni Kinichiro sa babae, ngunit tiningnan lang siya nito nang walang reaksyon. "Ano bang pakialam mo sa buhay ng iba? Ang buhay mo ang pagtuunan mo ng pansin." Sasagot pa sana si Kinichiro nang makita niya ang kapatid niyang papalapit. Nakamask ito, ngunit kita sa mata ang pagtataka. Agad na lumayo si Kinichiro sa babae at pumunta sa ibang direksyon. Wala na ring sinabi ang babae tungkol doon. "Madami ako nakuha, kuya. Ikaw ba?" Tanong nito. Seryoso ang tono at nagtataka pa rin. "Wala.
Bulong ni Kinichiro at tiningnan ang kinatatayuan ng babae kanina. Wala na ito roon. Kaya naman ay nakahinga siya ng maluwag. Sino ba yung babae kanina, kuya? Kaya ka ba walang nakuha dahil nakipag-usap ka lang sa kanya? Habang ako ay nagpapakahirap dun? Sarkastikong tanong ng kanyang kapatid na ipinagtaka niya. Ano bang pinagsasabi mo? Kita kita kanina, kuya. Kausap mo yung babae. Hinawakan mo pa nga eh. Sabi nito habang umiiling. O ano naman? Tanong din ni Kinichiro pero makahulugan siyang tiningnan ng kapatid. Anong ano naman? Huwag mo nga hayaang mapunta sa ibang bagay ang atensyon mo, kuya. Baka nakakalimutan mo, naghahanap tayo ng paraan para mabuhay. Parang siya pa ang pinangaralan ng kapatid na kung tutuusin ay 7 taon ang tanda niya dito. 19 na taong gulang pa lang kasi ito. Gustong magpakamatay ng tao. Hahayaan ko lang ba? Bahagyang nagulat ang kanyang kapatid sa narinig, ngunit umiling ito. Anong pakialam mo dun, kuya? Hindi mo naman yun kilala. Umiling si Kinichiro at bumuntong hininga. Kasalungat ng sinabi ng kapatid niya ang nararamdaman dahil pakiramdam niya ay kilala niya ang babae. Buhay ng tao yun. Anong wala akong pakialam? Tanong naman ni Kinichiro sa kapatid niya at ginulo ang buhok nito. Ngumuso naman ito at iniwasan ang kamay niya. Ikaw na yan eh. Nakokonsensya ka nga sa mga nadukutan mo. Dun pa kaya sa hindi pagtulong dun sa babae. Hmm, uwi na nga lang tayo. Nagpaunang naglakad si Ichigo at sumunod naman si Kinichiro. Alam niyang naiinis ang kapatid niya dahil wala siyang nakuha. Kaya naman ay kailangan niyang bumawi sa susunod na araw. Papauwi na si Shikaina sa kanyang apartment matapos magpunta sa kung saan. Walang gana niyang kinuha ang pantali mula sa buhok at hinayaang iwayway ito. Mama? Narinig niya ang boses ng kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki. Kakagaling lang nito sa paaralan at umuwi itong mag-isa. House ko anak. Pilit na ngumiti si Shikaina sa kanyang cute na anak na may mamula-mulang pisngi at singkit na mata. Sigurado siya na namana nito sa ama. Naglaro po kami kanina sa school kasi sabi ni teacher, kailangan daw po namin ng energizer. Sagot ni Sean at ngumiti sa ina. Lumuhod naman si Shikaina at pinantayan ng anak. Hinalikan niya ang pisngi nito at ginulo pa ang buhok. Sa susunod ay hintayin mo si mama na sunduin ka sa school ah. Hindi pwedeng umuwi ka na mag-isa. Kahit gaano pa katagalan dumating, maghintay ka pa rin sa akin. Paalala niya sa anak na tumatango. Wala talaga siyang balak na sunduin ito dahil nalimutan niya ng dahil sa dami ng iniisip. Mabuti na lang talaga at walking distance lang ang eskwelahan. Pero mama, umiiyak ka po ba? Biglang tanong ng bata na ikinagulat niya. Minsan lang nito napapansin ang mga emosyon niya, kaya naman ay nagugulat siya. Bakit naman ako iiyak? Natatawang tanong ni Shikaina, ngunit niyakap siya ng anak. Narinig ko po kasi last night, mama. You're crying po sa bathroom. Sabi nito at naramdaman niya naman ang paghagod ng maliit nitong kamay sa likod niya. Sinisipon lang si mama kagabi. Sagot niya at niyakap din ng anak. Ang anak na lang ni Shikaina ang mahalagang taong natira sa kanya dahil tinakwil siya ng kanyang pamilya nang ipinagpaalam na nabuntis siya. Wala na siyang naririnig na kahit anong balita mula sa mga magulang niya. At wala na rin naman siyang pakialam sa bagay na yun. Mag-isa niyang binuhay ang anak sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Alam niya naman kasing mali niya rin kung bakit siya tinakwil. Hindi lang siya makapaniwalang hahantong sa ganoon ang sitwasyon. Pero kuya, hindi pa ba tayo bibili ng bahay? Hindi pa ba sapat tong naipon natin? Tanong ni Ichigo kay Kinichiro. Pareho silang nakaupo sa loob ng isang bodega kung saan sila namamalagi. Wala na rin naman kasing nagmamay-ari noon. Hindi pa sapat ang ipon natin, sabi ni Kinichiro at sinalina ng malamig na tubig ang kanyang baso. Nakaupo silang pareho sa isang upuan. Yung babae kuya, alam ba niya ang trabaho natin? Tanong ni Ichigo sa kanya. Nakitaan ng kuryosidad ang mata nito at tila ba'y gustong gusto talagang malaman. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa kanya? Gaya ng sinabi ko sa'yo, iniligtas ko lang siya. Malamig na sagot ni Kinichiro. Mapilit kasi ang kapatid niya
na nais malaman ng katotohanan. Nasabi niya naman na, iba ang tingin ko sa kanya, kuya. Nagsalubong ang kilay ni Kinichiro sa narinig at masamang tiningnan ng kapatid. Anong sabi mo? Tanong niya at nag-peace sign naman ang kapatid niya at kinain ng pagkain na nasa lapag. Kuya, tawag sa kanya ng kapatid niya. Tulala na naman ito gaya ng palagi niyang nakikita sa tuwing umuuwi sila galing sa kanilang trabaho. O bakit? Tanong niya rin. Matamang tiningnan ng kapatid niya. Iniligay naman ni Ichigo ang baso sa mesa at tiningnan si Kinichiro. Ganito kaya ang magiging buhay natin kung buhay pa si Papa at Mama? Hindi na yun ikinagulat pa ni Kinichiro dahil araw-araw yung tinatanong ng kapatid. Bata pa ito nang mawala ang mga magulang nila dahil sa isang murder case. Hindi naman nila alam kung ano ang dahilan. Oo naman, stable ang trabaho nilang pareho. Baka nga nakabalik na tayo sa Japan ngayon. Sagot ni Kinichiro sa kapatid. Mararamdaman niya ang pagbabago ng mood ng kapatid niya at sanay na rin siya nito. Kung nagiging masaya man siya, yun ay dahil pinipilit niya ang sarili. Hanggang ngayon ay wala pa rin hustisya ang pagkamatay nila. Kahit yung mga pulis ay wala pa rin ibang magawa. Sinarado ng kaso. Sambit ni Ichigo. Napatango naman si Kinichiro. Nais niyang magawa ng paraan para mabuksan ulit ang kaso at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ay hindi niya yun magawa. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Hahanapin ko rin ang tanginang pumutay sa kanila. Malamig yung sabi ni Kinichiro sa kapatid. Iniisip niya pa rin hanggang ngayon kung ano ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang. May ibang nagsasabi na may nagawa ang mga ito ng malaking kasalanan at may ibang nagsasabi na pinatay ng ama nila ang kanilang ina at nagpakamatay rin ito. Ngunit alam niyang hindi ganoon ang dahilan, ni hindi niya nakita ang mga ito na nag-away man lang. Kinabukasan, maagang naghanda ng agahan si Shakaina para sa kanyang anak. Mama, malapit na po ang family day. Kailangan daw po may pumunta na papa at mama. Napatingin si Shikaina sa kanyang anak na nakaupo sa sofa. Hindi niya alam ang sasabihin. Pero it's fine po kung ayaw niyo pong pumunta. Pwede lang daw po sa room mamalagi ang mga walang parents. May halong lungkot ang boses ni Sean. Aware ang bata na wala siyang tatay. Kaya naman ay alam niya kung bakit tahimik ang ina. Sa murang edad nito ay marami na siyang naiintindihan. Kailan ba ang family day, anak? Tanong ni Shikaina na nagpiprito ng itlog. Next month pa po, mama. Pero hindi na po kailangan pumunta. Ngumiti ito ng kaunti sa kanya at pumunta na ng banyo para maligo. Napahilot naman si Shikaina sa kanyang sentido dahil kailangan ng anak niya ng aruga galing sa ama. Ngunit hindi niya alam kung sino ang ama nito. Kaya naman ay wala na siyang nagawa. Hinatid niya ang anak papunta sa paaralan nito at agad siyang dumiretso sa trabaho matapos itong maihatid. Kaina! Tawag sa kanya ng katrabaho niyang lalaki sa isang restaurant kung saan siyang server. Oh, bakit? Tanong niya. Pasensya ka na nung nakaraan. Hindi kasi napuntahan sa apartment nung chikiting mo. Tumango si Shikaina. Hindi naman talaga yon ang pinagtutuunan ng pansin ngayon. Wala lang naman yun sa kanya. Okay lang. Hindi mo naman kailangan pumunta doon. Nagsimulang mag-arrange ng mga upuan si Shikaina habang pinagmamasdan naman siya ni Dan. Ininom mo ba yung gamot mo sa tamang oras? Hindi pa rin siya tinantanan. Ngunit tumangulang si Shikaina at patuloy sa ginagawa sa trabaho. Unti-unting dumami ang mga customer doon. Kaya naging busy si Shikaina. Sa kabilang banda ay pumasok si Kinichiro sa isang restaurant para kumain at naghanda siya ng table at umupo at naghintay sa menu. Good morning, sir. Here's the menu. Sabi ng isang serbidora doon. Agad na kinuha ni Kinichiro ang menu at pinili ang mas mababang presyo. Ito lang po ba, sir? Sabi ng serbidora at tumango naman siya. Agad na umalis doon ang serbidora kaya naman ay naghintay doon si Kinichiro. Wala ang kapatid niya dahil nag-aaral. Siyempre pa ay iniisip niyang nandukot ito ngayon. Here's your order, sir. Sabi pa ng isang serbidora.
at inilapag ang pagkain. Nang tingnan ni Kinichiro ang mukha ng babae ay pareho silang gulat. Dito ka nagtatrabaho? Tanong ni Kinichiro. Tiningnan lang siya ni Shikaina at tatalikuran na sana nang pigilan niya ito. Miss, wala ka man lang bang thank you dahil iniligtas kita? Tanong ni Kinichiro. Marahas naman na hinila ni Shikaina ang kamay niya at hinarap ang lalaki. Hindi kita inutusang iligtas ako dahil ikaw ang kusang nagligtas sa akin. Hindi nararapat ang pasasalamat ko sa'yo. Malamig na sabi ng babae. Kaya naman ay nawala ang ngiti ni Kinichiro. Napalitan niyo ng inis. Kung hindi kita niligtas, maaaring hindi ka na nagtatrabaho dito at nakailata ka na sa ospital. Sambit ni Kinichiro na ikinaikot ng mata ni Shikaina. Wala kang pakialam. Lubayan mo nga ako. Masungit na saad nito at agad na tinalikuran ni Shikaina ang lalaki. Nanatiling nakatingin lang si Kinichiro sa babae at hindi makapaniwala sa pagsusungit nito. Hanggang sa matapos ang pagtatrabaho ay andun pa rin sa labas ng restaurant si Kinichiro at tinitingnan ang bawat galaw ni Shikaina. Nakita niya kung paano ito napagod at nagpahinga. Andun lang siya hanggang sa matapos ito. Hanggang sa naglalakad ito pauwi sa apartment ay sinusundan niya ito. Alam niyang hindi maganda ang ginagawa, ngunit hindi niya yun inisip. Mama! Nakita niya ang isang batang lalaki na nagtatakbo papunta kay Shikaina. Isinandal niya naman ang likod sa pader. Sean! Di ba sabi ko sa'yo? Hintayin mo akong sunduin ka. Niyakap ng babae ang anak at pinahid ang namumuong pawis nito sa noo na siya namang nasaksihan talaga ni Kinichiro. Matagal ka po kasi mama. Kanina pa po kami nakalabas eh. Makulit na sabi nito at nakita naman ni Kinichiro ang naiinis na mukha ni Shikaina. Paano kung nakidnap ka? Hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa'yo. Sinabihan pa nito ang anak na nakanguso lang. Napatago naman si Kinichiro sa isang sulok nang matuon sa kinatatayuan niya ang atensyon. Paano kung ikaw ang nakidnap, mama? I've been seeing you walking din po eh. Tapos, nakita ko po mga kuya na sumusunod sa inyo. Nantili pa rin ang tingin ng bata sa pwesto ni Kinichiro at nang sumilip siya, ay nakita siya nito. Ayun po oh, may nagtatago doon. Rinig niyang sabi ng bata na ikinagulat niya. Sa isang sulyap lang nito, sa pinagtataguan niya ay nakita siya nito. Kaya naman ay humanga siya. Lumabas naman siya doon nang hindi kinakabahan. Ngunit nagulat siya nang makita ang itsura ng bata. Pamilyar ito sa kanya. Ikaw na naman? Bakit ba sumusunod ka sa akin? Naiinis na tanong ni Shikaina at niyakap ang anak sa harapan niya. Hindi ako sumusunod. Napadaan lang ako. Sagot niya dito at tiningnan ng batang nakatingin lang din sa kanya. Tila ito'y nagtataka pa nang makita siya. Bakit ka tumitingin sa anak ko? Masungit na tanong ni Shikaina. Kaya naman ay tumingin siya rito. Nakasalubong ang kilay nito. Ngunit seryoso lang siyang nakatingin dito. Hindi ko alam. Parang gusto kong ibenta ang anak mo. Umalis ka na nga! Hindi ka naman namin kilala. At huwag ka na magpapakita sa amin ah. Tinatakot mo ang anak ko. Sabi ni Shikaina at mas hinigpitan ng yakap sa anak. Nang tingnan ulit ni Kinichiro ang bata, ay nakangiti ito. Hindi po ako takot sa kanya, mama. Magiliw na sabi nito na nakahawak pa sa braso ng kanyang ina. Ano nga ulit ang sabi ko kapag may tao kang hindi kilala? Di ba sabi ko sa'yo ay huwag kang kumausap ng hindi kilala? Pangaral ng ina, ngunit tila hindi nakinig ang bata. Kuya Pogi, crush mo ba si mama? Parehong gulat ang dalawa sa sinabi ng bata. Bumingis-ngis pa ito. Ano bang sinasabi mo, Sean? Naiinis na tanong ni Shikaina. Crush mo po ba si mama? Tanong ulit ni Sean sa lalaki. Nakangiti ang bata sa kanya, kaya naman ay nakikita niya ang sarili rito nung bata pa siya. Hindi ko kilala ang mama mo. Sagot niya sa bata, pero bumusangot ito. Pero sinusundan mo po si mama. Sabi ng bata at kumawala sa yakap ng ina. Pumunta ito sa harap niya, kaya naman ay pinantayan niya ito. Ang sabi ko, napadaan lang ako dito. Sabi naman ni Kinichiro. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Sean dito.
Pero kanina ko pa po kayo nakitang nakasunod sa mama ko eh. Wala nang nagawa pa si Kinichiro kundi ang guluhin ang buhok ng bata. Nanatiling nakatayo at parang binuhusan ng malamig na tubig naman si Shikaina habang pinapanood ang dalawa. Nasaan bang papa mo? Tanong ni Kinichiro na pinasadahan pa ng tingin ni Shikaina. Wala po ko papa. Hindi ko siya kailangan dahil iniwan niya kami. Masungit na ani ng bata kaya naman ay natawa si Kinichiro. Uuwi na kami. Sabat ni Shikaina. Hindi niya alam ang naramdaman matapos masaksihan ang pag-uusap ng dalawa. Mama! Gusto ko pa po kausapin si Kuya Pogi. Pareho po kaming pogi eh. Ngumuso si Sean na tumitingin sa ina. Parang naiiyak na ito sa kagustuhang makausap pa ang lalaki. Hindi mo siya kilala anak. Sabi ni Shikaina na hinawakan pa ang kamay ni Sean. Pero komportable po ko kay Kuya Pogi. Sigaw ng anak niya na ikinagulat ni Shikaina. Tumayo naman si Kinichiro at tatalikod na sana nang biglang yakapin siya ng bata sa likod. Uwi na ako bata. Hindi ako pwedeng manatili dito. Makinig ka sa mama mo. Sabi ni Kinichiro at hinawakan ng kamay ni Sean. Ibinigay niya naman yun kay Shikaina. Nagkatinginan pa sila ng mata, kaya naman ay iniwas agad ni Shikaina ang paningin. Babalik ka po, di po ba? Tanong ng bata. Tiningnan naman ito ni Kinichiro at inilipat ang tingin sa babae. Kung papayag ang mama mo. Napabuntong si Shikaina nang makita ang ngisi ni Kinichiro. Hinarap naman siya ng anak na nagsusumamo ang tingin. Mama! Please! Hindi makahindi si Shikaina sa anak, kaya naman ay tumango siya na ikinatalo ng kanyang anak sa tuwa. Andyan lang ang apartment namin. Kung gusto mong puntahan ng anak ko. Sabado at linggo ay wala siyang pasok. At wala ko kaya pwede ka rito. Wala akong tiwala sa'yo. Sana ay wala kang gagawing masama. Tumalikod na ang dalawa, kaya naman ay pinagmasdan sila ni Kinichiro. Humarap pa si Sean sa kanya at kumaway dito. Ngunit agad itong sinuway ng ina na ikinangiti niya. Suicidal na may anak. Bulong niya na umiiling pa. Naisip niya naman ang sitwasyon nila ng kapatid niya na walang mga magulang. Kung paano sila naghirap at kung paano niya tinaguyod ang kapatid sa ilegal na paraan. Pagkapasok ni Shikaina at ng anak niya ay agad na ipinaharap niya ito sa kanya na ikinanguso ng bata. Bakit po mama? Inosenteng tanong nito. Nakapilig pa ang ulo. Paano mo nakitang sinusundan ako ng lalaki? Maotoridad niyang tanong, kaya naman ay mas ngumuso ang kanyang anak. Pauwi na po kasi ako noon, tapos po nakita kita. Nakasunod po sa inyo si Kuya Pogi. Sabi ng bata na parang iniisip pa. Napabuntong hininga naman si Shikaina. Hindi ko alam kung masamang tao yon o hindi. Hindi ko nga siya kilala. Sabi ni Shikaina na pinangangaralan na naman ng anak. Pero mama, pareho po kaming may hazel eyes. Is it possible po ba na he's my father? Nagsalubong ang kilay ni Shikaina sa sinabi ng anak. Inosente ito at curious. Kaya naman ay sinimangutan niya ito. Hindi siya ang tatay mo, okay? At maraming may hazel na mata. Kaya huwag kang magtataka na kakulay mo siya. Napailing si Shikaina nang maisip niya ang itsura ng lalaki at ng anak niya kanina habang nag-uusap. Parang kung titingnan nito ay nag-uusap ang dalawang Sean. Isang batang Sean at matandang Sean. Mama, gusto ko po siyang gawing dada sa family day. Nabilaukan si Shikaina sa sariling laway. Hindi siya makapaniwala nang marinig yon galing sa anak dahil wala naman itong pake sa family day noon. Anak naman, Mama, bagay po siyang maging dada ko. Sabi ni Sean at umalis sa harapan niya upang magbihis. Sa ganoong galaw ng anak ay sigurado siyang nagtatampo ito. Napabuntong hininga si Shikaina sa kagustuhan ng anak. Hindi siya kailanman kinulit nito sa kahit anong bagay. Ang alam niya lang ay natipuhan ng anak niya ang lalaki bilang ama nito. Napatingin si Shikaina sa telepono nang tumunog ito. Matagal na nung huli itong tumunog, kaya naman ay nagtataka siya
Ngunit naunahan siya ng anak na sumagot ito dahil palaging excited kapag may tatawag sa kanila. Hello? Ako po si Sean. Anak po ko ni Mama Shikaina. Agad na pumunta si Shikaina sa pwesto kung nasaan ang telepono. Inagaw niya ito sa anak at pinakinggan ang kabilang linya. Pakisabi sa mami mo na kailangan ko siya makita, iho. Matagal ng panahon na hindi ko rin siya nakikita. Saan ba kayo nakatira ngayon? Malambing na tanong ng nasa kabilang linya. Kaya naman ay ibinaba ni Shikaina ang telepono at hindi yun sinagot. Nagtaka naman ang anak niya na tumingin sa kanya. Ano pong sabi nun? Bill po ba ulit yun ang kuryente natin? Tanong ng anak niya, ngunit hindi niya ito sinagot. Agad siyang pumasok sa CR at tiningnan ang sarili. Ang kakapal ng mga muka. Pinalayas ako. Tapos kailangan ako makita. Nahihibang na ba sila? Natawa ng sarkastiko si Shikaina. Hindi siya makapaniwalang sa loob ng 7 taon ay tumawag ang kanyang ina para sabihin kailangan itong makipagkita sa kanya. Tumingin naman siya sa pintuan ng CR nang bumukas yun. Mama, may tumatawag po ulit. Tinatanong po kung saan ang address natin. Sinabi ko po sa kanya. Napamaang si Shikaina sa narinig at napapikit ng mariin. Pinipigilan ng sarili na paluin ng anak. Ito pa kuya, idagdag mo na sa ipon natin. Seryoso lang na nakatingin si Kinichiro sa kapatid nang inilapag ni Ichigo ang malaking halaga ng pera na dinukot nito. Malamang ay sa mga kaeskwela nito nakuha. Pinag-usapan na natin to, di ba? Kapag nasa eskwelahan ka, huwag kang mandudukot. Natawa si Ichigo sa sinabi niya. Parang wala lang yun sa kapatid niya. Kuya, ito ang diskarte. Sabi niya, kaya naman ay bumuntong hininga si Kinichiro. Kapag nahuli ka, madudumihan ang apelyido natin. Pagtukoy niya sa apelyido nilang Fujimoto. Nahuli ba ako kuya? Hindi naman eh. Sabi ni Ichigo at umupo sa harapan niya. Hindi ka nga nahuli, pero hindi magandang tingnan na nandudukot ka sa loob mismo ng eskwelahan nyo. Seryosong sabi ni Kinichiro na tinapunan ng tingin ng mga pera. Hindi mo kasi naiintindihan kuya. Gusto ko lang naman madagdagan ng ipon natin, pero hindi sa ganyang paraan. Maotoridad na sabi niya na ikinasalubong ng kilay ni Ichigo. Paraan alin? Mandukot sa loob ng school? Mas nakakatakot pa nga at delikado ang mandukot sa public eh. Natatawang sabi ni Ichigo. Ikinainisyo ni Kinichiro dahil sa ugali ng kanyang kapatid na mas nasusunod ang mga gusto niya. Bahala ka nga. Tumayo si Kinichiro at tiningnan ang kalendaryo. Nakita niyang Sabado na at naisip niya namang puntahan ang batang makulit na nagpupumilit na maging papa siya. Saan ka naman pupunta kuya? Tanong ni Ichigo nang makitang nag-jacket ang kuya niya. Tinaasan naman ni Kinichiro ng kilay ang kapatid. Di ka pwedeng sumama. Dito ka lang. Maotoridad na sabi ni Kinichiro at lumabas sa bodega. Nakita niya namang nagsuot din ng jacket ang kapatid niya. Para itong buntot, kaya mahina siyang natawa. Mas binilisan niya na lang ang paglalakad. Kuya, sama ako! Tawag nito, kaya naman ay huminto siya. Diyan ka nga lang. Parang tanga naman kuya. Saan ka ba pupunta? Nagtatakang tanong nito. Lumaylay ang balikat at parang nawawala ng gana. May anak ako, pupuntahan ko lang. Biro niya, ngunit siningkitan siya ng mata ni Ichigo. Anak? Nagkapamangkin ako bigla? Para pa itong nagtatampo na ikinatawa ni Kinichiro. Ulul, may bata kasi ako nakilala. Gusto niya akong puntahan sa kanila. Kasi kung hindi, sigurado akong iiyak yun magdamag. Sabi ni Kinichiro at nagsimula ng maglakad. Sinusundan pa din siya ng kapatid niya at ilang sandali pa ay nasa tabi niya na ito. Sama ako. Pagmamatigas nito, wala nang nagawa pa si Kinichiro. Tutal ay maglalakad lang naman sila. Hindi rin naman ganun kalayo ang apartment kung saan ang bata at ang ina nito nakatira. Napabuntong hininga si Shikaina habang nasa apartment nila. Nakasarado ang pinto ng apartment at ilang oras na silang hindi lumalabas. Nasa trabaho na sana siya ngayon kung hindi lang tumawag ang kanyang ina.
Mama, gusto ko na po lumabas. Naiiyak na sabi ni Sean habang pinipilit ang sariling laruin ang mga laruang inilapag ni Shekinah sa harapan nito. Hindi ka muna lalabas, okay? Intindihin mo muna si Mama. Lumaylay ang balikat ni Sean at padabog na naupo sa maliit na sofang naroon. Natatakot lang kasi si Shekinah na makuha ang anak niya mula sa kanya. Ito na lang ang natitira sa kanya at hindi niya hahayaang makuha ito ng magulang niya. Napalingon si Shekinah nang marinig na may nag-doorbell sa apartment nila. Tiningnan siya ng anak at inilingan niya naman ito. Ako na magbubukas, sabi ni Shekinah at tumayo dito. Sinilip niya pa muna ang pintuan at nang makitang si Kinichiro yon kasama ang isang binata ay nagulat siya. Sa tabi niya ay nakasilip din si Sean at agad na sumuksok sa maliit na siwil ng pintuan. Dada! Sigaw ni Sean at niyakap ang binti ni Kinichiro. Kaya naman ay binuhat niya ito at naikintuwa rin ni Sean. Ha? Anong dada? Anak mo talaga yan, kuya? Hala, ikaw yung babae! Nagulat si Ichigo nang makita si Shikaina. Naalala kasi ng binata na ito ang babaeng nais na magpakamatay. Sabi na eh. Sabi ni Ichigo. Nagdududa niyang tiningnan ng dalawa. Agad naman na binuksan ni Shikaina ang malaki ang pintuan. Bakit ka nandito? Tanong ni Shikaina kay Kinichiro. Dinadalaw ang anak mo. Patanong na sagot ni Kinichiro sa kanya. Agad naman na sumabat si Ichigo. Kala ko ba kuya, dadalawin mo crush mo? Gamit ang bakanteng kamay ni Kinichiro ay binatukan niya ang kapatid na ikinatawa nito. Agad silang pumasok sa apartment at nilak naman yun ni Shikaina. Teka bakit mo nilak? Tanong ni Ichigo. Nagtataka siya at nagdududa sa babae. May iniiwasan kami. Ayoko makapasok sila dito. Sagot ni Shikaina at nilingon si Ichigo. Inilibot ni Ichigo ang paningin sa hindi kalakihang apartment. Naka-arrange lahat ng gamit doon at masasabi talagang naka-organize lahat. Bakit bigla-bigla ka na lang pumupunta dito na parang kilalang kilala mo kami? Tanong ni Shikaina kay Kinichiro. Napalingon naman siya sa babae. Wala akong phone number mo. At ikaw na mismo ang nagsabing pwede akong pumunta ng Sabado at Linggo. Si Ichigo at Sean na ngayon ang naglalaro. Nagtaka pa si Ichigo dahil pamilyar si Sean sa kanya. Hindi mo hiningi ang phone number ko. Sabi naman ni Shikaina at inirapan pa si Kinichiro na ikinamaang ng lalaki. Hindi ko naman alam na kailangan ko ang number mo. Malamig na sabi niya. Si Sean at Ichigo naman ay nakatingin na ngayon sa dalawa. Para silang nakakita ng dalawang magkasintahan na nag-aaway dahil sa maliit na bagay. Umiwas ng tingin si Shikaina kay Kinichiro at tiningnan ang kanyang anak. Inilipat niya rin ang tingin kay Ichigo na masayang nilalaro ang bata. Ibinalik niya ang tingin kay Kinichiro na nakatingin lang sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ni Kinichiro sa kanya. Shikaina, Sean Khalil naman po ang pangalan ko. Sagot niya dahil tama lang naman talagang ipakilala niya ang sarili dito, lalo pat gusto ito ng anak niya. Nasaan ba talaga ang ama ng anak mo? Tanong ni Kinichiro nang dahil sa kuryosidad. Ang tanong na yon ang siyang kinaiinisa ni Shikaina, ngunit nakapagtatakang wala siyang naramdamang inis ngayon. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Wala akong sapat na tiwala sa'yo para ibahagi ko ang tungkol sa ama niya. Sagot ni Shikaina at naupo sa sofa na nandoon. Pinapanood ang anak niyang tuwang-tuwa na kalaro si Ichigo. Kung ayaw mong sabihin, edi huhulaan ko na lang. Pangising sabi ni Kinichiro, kaya naman ay nalipat ang tingin ni Shikaina sa kanya. Iniwan kayo, inabando na at hindi ka pinanagutan. Sabi nito na nakangisi pa. Seryoso naman na nakatingin lang si Shikaina sa lalaki. Tama ang tatlo, ngunit ang totoo, hindi ko kilala kung sino ang ama niya. Natigilan si Kinichiro sa narinig at may kung anong bagay ang humaplos sa batok niya. Hindi kong magawang magalit sa kung sino mang ama ni Sean dahil wala siyang alam na nabuntis ako. At bukod doon, hindi namin kilalang isa't isa. Iniwasan na ni Shikaina ang tingin ni Kinichiro, kaya naman ay nagawa ng umupo ng lalaki sa katabing sopa. Pinagmasdan niya ang babae.
Paanong nangyaring hindi niyo kilalang isa't isa? Tanong ni Kinichiro. Curious kasi siya. Maging si Ichigo na nakikipaglaro kay Sean ay nakinig. Bakit ko ba sasabihin sa'yo? Tinaasa ni Shikaina ng kilay ang lalaki, kaya naman ay napangisi ito. Bakit naman hindi? Tanong ni Kinichiro at sarkastiko namang tumawa si Shikaina. Tinaas pa nito ang kilay. Umuwi na nga kayo? Sabi niya na pinasadahan din ng tingin si Ichigo. Napamaang naman itong tumingin sa kanya. Pauwi na kami ng mama mo, baby Sean. Parang batang nagsumbong si Ichigo sa kasama niyang bata, kaya naman ay pumunta si Sean sa harap ng ina. Mama, huwag mo na po silang pauwiin. Hindi na po ako lalabas kapag nandito po sina Kuya Ichigo at Dada Kinichiro. Nagulat si Shikaina sa narinig. Hindi dahil sa pagtawag ng anak niya dito na Dada, kundi dahil sa pangalan nitong pamilyar din. Kinichiro? Tanong ni Shikaina. Iniisip niya kung saan niya ito narinig. Yun ang pangalan ko. Japanese name. Hapon kami. Sabi niya na tinuro pa si Ichigo. Nagpogisay naman si Ichigo na hindi pinansin ni Shikaina. Huwag mo na po silang pauwiin Mama. Nakangiting sabi ni Sean. Napakagat naman ng labi si Shikaina na nakatingin kay Kinichiro na naghihintay rin ng sagot niya. Naputol lang yon nang may magbel sa labas. Kanina pa tumutunog yan. Ngayon mo lang napansin? Natuliro naman si Shikaina at agad na tumungo sa pintuan at binuksan yon ng malaki. Nagulat naman siya nang makita ang lalaking katrabaho, si Terence. Kaina. Oh, napatigil ang lalaki sa pagbati kay Shikaina nang mapansin ang loob. Naroon ang komportableng nakaupo na si Kinichiro na seryosong nakatingin sa dalawa. May bisita ka pa pala. Babalik na lang ako sa susunod. Ibinigay ng lalaki ang isang supot at walang pasabing umalis na ipinagtaka ni Shikaina dahil hindi naman yung ginagawa ng lalaki. Nagtataka rin siya sa mga ginagawa nito sa kanya at sa pagbibigay ng kung ano-ano, ngunit hindi niya lang yun napansin. Isinara niya na lang ulit ang pinto at tiningnan ng supot. Mga grocery yun, kaya naman ay inilagay niya muna sa mesa. Boyfriend mo? Tanong ni Kinichiro na agad na ikinailing ni Shikaina. Nanatili lang siyang nakatingin sa kamay nito. Kaibigan? Napaisip si Shikaina sa tanong ng lalaki dahil kahit kailan ay hindi niya naman tinuring na kaibigan si Terence. Sugar daddy. Pwede ba? Tumahimik ka na lang. Napangisi si Kinichiro sa pagiging masungit ng babae. Hindi na nga siya umimik, ngunit pinagmasdan niya ng maigi ang babae. Malaki ang eyebags nito, ngunit mas nangingibabaw ang ganda. Ialis mo ang tingin mo sa akin. Malamig na sabi ni Shikaina at pumunta sa kusina ng apartment. Nagkibit-balikat naman si Kinichiro at pinuntahan si Sean na nilalaro ni Ichigo. Isip bata. Sabi niya sa kapatid, kaya naman ay nagsalubong ang kilay ni Ichigo. Huy kuya, kung hindi ba to sinamahan na maglaro, makakapag-usap pa kayo ng babae? Naiinis na tanong ni Ichigo. Wala rin naman kaming matinong usapan, kaya wala pa ring silbi ang pagtulong mo. Sabi ni Kinichiro na mas nakapagpainis kay Ichigo. Nag-aaway po ba kayo? Inosenteng tanong ni Sean sa dalawa kaya sabay silang umiling. Agad naman na dumamba si Sean kay Ichigo na labis niyang ikinagulat. Gusto ko po talaga kitang maging dada. Okay lang po ba? Tanong nito. Nakita niya naman ang mapaglarong ngisi ni Ichigo at inusisa ang paligid. Bakit mo ako gusto maging dada? Tanong ni Kinichiro sa bata, kaya naman ay mahina itong bumungis-ngis. Kasi po, magkamukha po tayo. Humarap si Kinichiro sa salamin na hawak ni Sean at tiningnan ang sarili. Matapos noon ay tiningnan niya rin si Sean na ginagayang ekspresyon niya. Para nga silang magkamuka, pero imposibleng anak niya ito. Sean, hapunan na! Tawag ni Shikaina sa anak, kaya naman ay ngumuso si Sean. Agad naman na ibinaba ni Kinichiro si Sean galing sa mga bisig at tumakbo na ito. Sila na lang dalawa ng kapatid niya ang naiwan doon, kaya naman ay nagulat siya nang makitang may hawak na itong kulay gold na kwintas.
Mabebenta natin to sa malaking halaga, kuya. Mahina, ngunit masayang sabi nito. Agad naman na inagaw ni Kinichiro galing sa kapatid ang kwintas. Hindi to ang panahon para magnakaw. Pero kuya, pera na yun. Naiinis na sabi ni Ichigo at kukunin pa sana ulit ang kwintas nang biglang lumabas si Shikaina at narinig at nasaksihan yun. So magnanakaw kayo? Seryosong tanong ng babae. Walang anumang ekspresyon o reaksyon o takot ang namutawi sa mukha nito. Hindi, narinig ko. Hindi naman ako bingi. Kung anong gusto niyong kunin mula sa amin, kunin niyo na. Total walang kwenta rin naman ang buhay na to. Ano bang halaga ng mga gamit na yan? Agad na tumayo si Ichigo at kinuha ang mga gamit doon na sa tingin niya ay mahalaga at mabebenta. Hindi yon pinansin ni Kinichiro. Tiningnan niya lang si Shikaina. Tulungan mo ang kapatid mo. Marami kayong makukuha dyan. Hindi mahihimiga ng pagiging sarkastiko nito. Para lang itong wala sa sarili at ipinamimigay ang mga gamit na parang wala na ring pakialam. Seryoso? Walang kwenta ang buhay mo? Sarkastikong tanong ni Kinichiro. Si Ichigo naman ay bagaman nakatalikod, ay napahinto sa narinig niyang tanong ng kanyang nakakatandang kapatid. Ano na naman? Biglang singhal ni Shikaina. Nababakas ang pamumula sa mata nito na parang naiiyak na. Walang kwenta? Na may anak ka? Na may binubuhay? Nakakatuwa ka. Natigilan si Shikaina at tiningnan lang si Kinichiro. Paano ang anak mo kapag tinuloy mo ang pagsisuicide? Shikaina, o kung sino ka man, huwag mong hayaang mawalan ng magulang anak mo dahil napakahirap. Nilingon ni Ichigo ang dalawa na nagtatalo. Maging siya ay nadamay sa emosyon ng dalawa. Ang kuya niyang seryoso at si Shikaina na naiiyak. Minabuti niya namang inilagay pabalik sa mesa ang mga kinuha. Wala na kaming mga magulang ni Ichigo dahil namatay sila 7 years ago. Humantong kami sa pagnanakaw dahil wala rin kaming makukuhang trabaho. Ni wala kaming matinong tirahan. Kaya alam namin ang pakiramdam ng walang mga magulang. Huwag mo namang itulad ang anak mo sa amin. Huwag kang magpapakamatay kung ayaw mong maging magnanakaw rin ang anak mo. May diin na sabi ni Ichigo. Natameme lang si Shikaina. Parang nahimasmasan at nais sampalin ng sarili sa realisasyon. Ni hindi niya man lang naisip ang maaaring mangyari sa anak kung ipagpapatuloy niya ang balak na pagpapatiwakal. Ichigo, umuwi na tayo. Tawag ni Kinichiro sa kapatid na tumayo na rin at hindi na dinala pa ang mga alahas na pag-aari ni Shikaina. Hindi na nila nagawang magpaalam pa sa bata dahil nasa kusina ito. Basta na lang na binuksan ni Kinichiro ang pinto. Ngunit sakto namang pagbukas ay siyang dating ng dalawang matandang babae at lalaki na may kasamang tauhan sa likod. Napatigil si Kinichiro at Ichigo dahil humarang ang mga ito. Nandyan ba si Shikaina? Mahihimiga ng pagiging istrikta ng matandang babae habang tinatanong nito ang dalawa. Nagkatinginan naman sila at sabay na nilingon ni Shikaina. Nakikitaan nito ng takot. Uulitin ko, andyan ba ang anak namin? Mas nagiging istrikta pa itong pakinggan. Bumuntong hininga naman si Kinichiro. Harang kayo sa daanan, pauwi na kami. Walang galang niyang nasabi, kaya naman ay nalukot ang mukha ng matanda. Sagutin mo ang tanong ko, Ma! Nasa likuran na ni Kinichiro at Ichigo si Shikaina. Nang makita nila ang babae, ay para itong tinakasan ng dugo. Shikaina, bakit mo kami iniiwasan? Para na itong tuta habang tinitingnan si Shikaina. Kaya naman ay gumilid ang dalawang lalaki. Plano pa sana nilang lumabas nang harangin sila ng dalawang lalaking tauhan ng mga matanda at pinasok sa loob. Mama! Napahinto si Sean nang makita ang hindi kilalang tao. Nagsalubong pa ang kilay ng bata. Pumasok ka muna sa kwarto, Sean. Maotoridad na utos ni Shikaina sa anak. Mama, sino po sila? Siya na ba ang apo ko? Tanong ng ina ni Shikaina sa kanya. Hinarap niya naman ang ina at masama itong tiningnan. Ichigo, ipasok mo si Sean sa kwarto niya. Mahinang utos ni Kinichiro sa kapatid niya at hinila naman ito ang batang tulala lang
na nakatingin sa ina at sa matanda. Wala kayong apo. Kayo ni Papa. Wala kayong apo sa akin. Dahil kahit kailan, hindi niyo ako tinuring na anak niyo. Narinig yung lahat ni Kinichiro. Malamang ay nasa gilid siya ng mga tauhan nito. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya binitawan ng dalawang tauhan. Kahit kailan wala ka pa ring respeto, Shikaina. Nang marinig ni Kinichiro ang boses ng ama ni Shikaina, ay mas natakot pa siya dito. Hindi kayo karespe-respeto. Naikuyom ni Kinichiro ang kamay niya nang makitang sinampal ng matandang babae si Shikaina. Hinayaan ka namin na mamuhay na mag-isa dahil akala namin ay magbabago ka. Matigas na sabi ng ina ng babae, kaya naman ay napangisi si Shikaina habang hawak ang pisngi. Hinayaan? Inabando na niyo ako! Nakatanggap ulit ng sampal ang babae, kaya naman ay tinulak ni Kinichiro ang dalawang lalaking humawak sa kanya at hinila si Shikaina malayo sa mga magulang nito. Sir, ma'am, kung pumunta po kayo dito para ganyanin lang si Shikaina, maaari na kayong umalis. Sabi ni Kinichiro, tinatago ang inis na nararamdaman. At sino ka naman? Hulaan ko, maaaring lalaki ka ni Shikaina. Nag-igting ang bagang ni Kinichiro sa narinig. Ano naman? Hindi ko naman siya sinasaktan gaya ng ginagawa niyo. Sarkastikong sagot niya, kaya naman ay natawa rin ang kabilang panig. Kung masasaktan ka kapag nalaman mong pokpok ang babaeng yan, kaya deserve niya ang buhay na meron siya ngayon. Kung hindi lang siya naging pakarat, baka mayaman pa rin siya. At nagbunga pa ang kagagahan niya, hindi na nakontento. Naramdaman ni Konichiro ang panginginig ni Shikaina dahil sa galit. Malakas na hinugot pa nito ang kamay mula kay Kinichiro at hinarap muli niya. Umalis na kayo dito! Aalis kami! Kung makukuha na namin si Sean. Nakangiting sabi ng matandang babae na nakapagpatigil kay Shikaina. Maya-maya pa ay agad na tinungo ng dalawang tauhan ng kwarto kung nasaan si Ichigo at Sean. Binuksan ng mga tauhan ng pinto at nakita ni Kinichiro ang kapatid at ang bata na nagulat. Nananahimik akong namumuhay kasama ang anak dahil tinakwil niyo ako. Tapos ngayon nagagambalain niyo kami. Malakas na sigaw ni Shikaina sa magulang niya, ngunit nakangiti lang ang mga ito ng sarkastiko at parang creepy pa. Mama! Narinig ni Shikaina ang sigaw ng anak dahil kinarga ito ng isang tauhan. Maging si Ichigo ay hinawakan ng isa pa para hindi nito makuha ang bata. Bago pa ako mawala ng katinuan, ibalik mo sa akin si Sean dahil anumang oras, sasabog na ako. Mahinahon, ngunit may kasamang panggigigil na sabi ni Shikaina sa ina at ama. Dada! Sinuntok-suntok ni Sean ang likod ng tauhan, ngunit hindi pa rin to pinakawala ng bata. Nagulat naman ng mga magulang ni Shikaina dahil sa tawag ng bata kay Kinichiro. Nakatuluyan mo pala talaga ang lalaking nakasama mo sa isang hotel. Ang galing mo talaga. Natigilan si Shikaina at Kinichiro sa sinabi ng matandang babae. Parang nawala ng pandinig si Shikaina at tanging ang alaala niya lang ang narinig. Umiling-iling naman si Kinichiro nang may maalala rin. After school ay inom tayo Pag-aaya ng kaklase ni Shikaina sa kanya at umiling naman si Shikaina. Hindi ako mahilig uminom Pag-amin niya, kaya naman ay ngumuso ang kanyang kaklase. Minsan lang naman, try mo lang. Wala nang magawa si Shikaina kundi ang tumango. High school pa lang si Shikaina at 19 years old pa lang. Matapos ang klase ay sinabay nga siya ng kaklase niya at pumasok ang mga ito sa isang bar. Mabuti na lang at nagbihis siya ng sibilyan dahil kung mananatili siyang suot ang kanyang high school uniform ay maaaring hindi siya papasukin. Doon tayo, may mga taga-bang school. Masayang sabi ng kaklase ni Shikaina, kaya naman ay sinundan niya ang mga ito. Inilibot niya naman ang paningin sa lugar kung saan maraming iba't ibang kulay na ilaw ang naroon. Nakakaduling nga Shut mo na, Kaina! Sabi ng kaklase niya dahil nasisira ang mukha ni Shikaina kapag nilulunok niya ito. Pakiramdam niya rin ay mas dinadamihan ng kanyang mga kaklase ang beer niya. Nahihilo na siya, ngunit pinanatili niya pa rin ang ngiti sa labi. Hanggang sa
Hindi na napansin ang mga ginagawa. Ang tanging naalala niya lang ay may sinundan siyang lalaki na lasing din. At nang magising siya mula sa isang kama ay hubot-hubad na siya. Wala na rin siyang kasamang lalaki sa loob na silid na yun. Hindi matingnan ng maayos ni Shikaina si Kinichiro na nakatingin lang sa sahig. Pareho silang dalawa na tahimik na pinagtataka ni Ichigo. Ano na ate? Kuya? Kinuha na si Shun at lahat-lahat. Wala pa rin kayong imik? Tanong ni Shun sa dalawa. Maging siya ay hindi alam ang nangyayari. Tumayo naman si Kinichiro kaya napalingon si Shikaina sa kanya. Uuwi na tayo, Ichigo. Wala na tayong gagawin pa dito. Mahinang sabi ng lalaki na sinulyapan pa si Shikaina. Nagpalipat-lipat naman ang tingin si Ichigo sa dalawa. Kinichiro. Pagtawag ni Shikaina sa lalaki kaya naman ay nilingon niya ito. Ngunit hindi siya makatingin sa babae. Posible bang ikaw yun? Ang totoo ay hindi rin sigurado si Kinichiro. Kaya naman ay umiling ang lalaki at tuluyan ng lumabas. Magtatanong pa rin sana si Ichigo kay Shikaina kung anong nangyayari. Ngunit hinila ni Kinichiro ang hood ng jacket niya kaya hindi niya magawang magtanong. Nang makarating sila sa bodega kung saan sila nakatira, ay agad na pinaulanan ni Ichigo ang kuya niya ng tanong. Kuya, nalilito na ako. Ano ba kasi yun? Ngunit hindi siya pinansin ni Kinichiro na ikinainis niya. Nung araw na namatay ang mga magulang natin, lasing ba ako nun? Biglang tanong ni Kinichiro na ipinagtaka ng kanyang kapatid. Hindi niya maintindihan ang tanong nito pero pilit pa rin niyang inaalala kung lasing nga ba ito. Hindi, pero amoy alak ka. Wala pa sa ayos ang damit mo. Sagot ni Ichigo na ikinalingon ni Kinichiro sa kanya. Matama naman na tiningnan ni Kinichiro ang kapatid. Amoy alak? Pwede bang ilaw-alawan mo ang nakita mo sa akin nung araw na yun? Pilit na inalala ni Ichigo ang itsura ng kanyang kuya nung araw na umuwi ito sa kanila at siyang araw rin ng pagkamatay ng kanilang mga magulang. Maaalala ko ba yun kung matagal na yun? Takang tanong ni Ichigo, parang tanga itong nakatitig sa kanya. Alalahanin mo para sa akin. Kailangan kong kumpirmahin kung... Hindi na ituloy ni Kinichiro ang sasabihin dahil alam niyang pag tinuloy niya yun ay malalaman ng kapatid at marami na namang tanong sa kanya. Kung ano? Nagtataka na tanong ni Ichigo. Ipinilig niya pa ang ulo at inusisa ang kapatid. Wala ka bang napapansin? Tanong ni Kinichiro sa kapatid ngunit umiling lang si Ichigo. Yung bata, pakiramdam ko, anak ko siya. Napanganga si Ichigo sa narinig. Parang nabuhusan siya ng malamig na tubig dahil natigilan siya. Kaya kailangan kong maalala kung anong itsura ko. Kuya, amoy alak ka nga. Yung damit mo wala sa ayos. Magulo yung buhok mo. Ang sabi mo galing ka sa inuman kasama ang mga kaibigan mo. Yun lang. Mabilis na sagot ni Ichigo. Mabilis na tumayo si Kinichiro at lumabas ng bodega. Iniwan niya si Ichigo na nagtataka. Mabilis siyang naglakad at napatigil lang sa harapan ng pintuan ng apartment ni Shikaina. Mabilis niyang hinawakan ang doorknob at binuksan ito. Nakita niya naman ang babae at nadatnan niya itong umiiyak. Bakit hindi ka kumakatok? Naiinis na tanong ni Shikaina sa lalaki. Napakagat naman si Kinichiro sa labi niya. Shikaina, umiiyak ka ba? Tanong ni Kinichiro at lumuhod siya sa harapan nito at sinilip ang mukha nito. Mas yumuko naman ang babae. Naalala ko na ngayon. Malumanay na sabi nito. Tiningnan lang ni Kinichiro ang babae. Nung gabing inaya ko ng mga kaklase kong uminom. Ay yung gabing kailan may nangyari sa amin ng lalaking hindi ko kilala. Napahilamos si Shikaina sa kanyang muka. Nanatili namang nakaluhod lang si Kinichiro sa harapan niya. Kaya, posible bang ikaw yun? Wala ka bang naaalala na may kasiping kang babae? Tanong ni Shikaina. Sasabihin na sana ni Kinichiro ang nalalaman, ngunit pinangunahan siya ng kaba na baka wala naman talaga siyang kasamang babae nung gabing yun. Saan dinala ng mga magulang mo si Shun? Pag-iiba ni Kinichiro ng usapan. Tiningnan naman siya ng babae. Alam ni Shikaina na sinadya yung itanong ni Kinichiro.
Sa mansyon nila, pero hindi ako sigurado. Tumayo si Shikaina, kaya naman ay tumayo na rin si Kinichiro. Kaharap nila ang isa't isa. Hindi mo ko kailangan tulungan dahil wala kang responsibilidad sa amin. Gusto ko lang naman maging papa ni Sean. Pero hindi ka ang papa niya. Kaya wag kang maghimasok sa gulo namin. Mapaklang natawa si Kinichiro at napalingon sa kisame. Yun na nga eh. Pakiramdam ko ay may responsibilidad ako sa inyo at may karapatan ako sa bata. Mahinang sabi ni Kinichiro. Hindi alam ni Shikaina ang sasabihin. Nanatili lang siyang napamaang. Nung araw na pinatay ang mga magulang namin ni Ichigo, galing ako sa inuman nun. Wala akong maalala sa mga nangyayari dahil sa sobrang kalasingan ko. Pero sabi ni Ichigo, sobrang gulo kong tingnan. Nakatingin si Kenichiro kay Shikaina habang sinasabi yun, ngunit ang babae ay umiiwas lang ng tingin. Sinasabi ko to dahil malakas ang pakiramdam ko na ako yung nakasama mo nung gabing yun. Napapikit ng mariin si Kenichiro sa sinabi. Pasensya ka na dahil wala akong maalala. Bulong niya. Parang nanghina naman si Shikaina kaya naman ay hinawakan ni Kenichiro ang siko nito. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bulong ni Shikaina at pinunasan ng luha na tumutulo sa pisngi. Huwag muna nating isipin yun ngayon. Mas magandang unahin natin si Sean. Kailangan natin siyang mabawi. Hinawakan ni Kenichiro ang mukha ni Shikaina na ikinagulat ng babae. Napakurap siya habang nakatingin sa lalaki. Nandito ako. Huwag ka matakot. Bulong niya, kaya naman ay tumango si Shikaina. Ilang araw na ang nakalipas simula nang makuha mula kay Shikaina ang anak niya. Kaya naman ay walang gabi na hindi siya umiiyak. Palagi na lang siyang dinadamayan ni Kenichiro na halos nasa apartment niya na nakatira, kasama ang kapatid nitong si Ichigo. Ate, nagluto si Kuya ng agahan. Kain na! Sabi ni Ichigo sa kanya, ngunit gumilid lang siya at itinakip ang unan sa muka. Magmumukmok ka na lang ba at hindi magpapalakas? Shikaina, kailangan ka ng anak mo. Kailangan natin siyang mabawi kaya kailangan mong magpalakas. Dahan-dahan na kinuha ni Shikaina ang unan sa muka at tulilang nakatingin sa wall clock ng kwarto. Iniisip ko kung anong ginagawa nila kay Sean. Hindi ko makain si Sean nang hindi ako ang nagpapakain sa kanya. Mahinang sabi nito at bumuntong hininga. Umupo naman si Kenichiro sa gilid ng kama. Kaya nga kumain ka na at magpalakas. Pagkatapos mong kumain ay babawiin na natin si Sean. Nagkatinginan silang dalawa at umiwas naman si Shikaina ng tingin at ilang minuto pa siyang humiga bago bumangon at lumabas na ikinangiti ni Kenichiro. Kahit walang gana si Shikaina ay pinilit niya ang sarili na kumain dahil may tiwala siya sa mga salita ni Kenichiro. Hindi ba masarap te? Hina mo kumain. Sabi ni Ichigo na nasa harapan niya at kumakain din. Ang totoo ay wala siyang malasahan. Kaya naman ay tiningnan niya lang ito ng seryoso. Sasama ako kuya. Sabi ni Ichigo kay Kenichiro nang tapos na si Shikaina kumain at nag-aayos na sila. Maiwan ka dito. Bantayan mo tong apartment. Huwag kang magnakaw ng kahit na ano, naiintindihan mo. Ngumuso si Ichigo at sumalampak sa sofa. Napangiti naman si Shikaina sa nasaksihan at nang ilipat nito ang paningin sa kanya ay naging seryoso siya ulit. Handa ka na ba? Tanong ni Kenichiro at tumango naman si Shikaina. Wala akong kotse kaya magta-taxi tayo. Mahinang sabi ng babae at tumango naman si Kenichiro. Walang problema. Basta mabawi natin si Sean. Sabi ni Kenichiro at nauna nang lumabas ng apartment. Tiningnan naman ni Shikaina si Ichigo. Promise, hindi ko gagalawin mga gamit mo dito. Nag-promise sign pa si Ichigo kay Shikaina at may ngiti pa sa labi. Hindi ko naman iniisip na magnanakaw ka dito. Siguraduhin mo lang na mabantayan mo tong apartment ko ah. Manood ka ng TV kung gusto mo. Nalikuran na ito ni Shikaina at nang makitang nakatayo si Kenichiro sa hindi kalayuan at pumara ng taxi ay tinabihan niya ito. Ano bang dahilan kung bakit kinuha nila ang anak mo? Biglang tanong ni Kenichiro. Kaya naman ay nilingon siya ni Shikaina.
Dahil masamang impluensya ako sa anak ko. Mapait na tugon niya dito. Hindi ka masamang impluensya, Shikaina. Nakangiting saad ni Kinichiro at ngumiti naman ang kaunti si Shikaina. Nang makita ni Kinichiro ang ngiting iyon, ay bahagya siyang natigilan. Sakto namang may taxi na pumarada, kaya sabay silang pumasok doon at sinabi sa driver ang location. Tahimik lang ang dalawa sa buong biyahe. Paminsan-minsan ay sinisilip ni Kinichiro ang reaksyon ni Shikaina, ngunit tulala lang ang babae habang nasa labas ang paningin. Nang makarating sila sa harap ng isang village, ay agad na humanga si Kinichiro dahil sa nakita. Malayo pa lang ay tanaw niya na ang naglalakihang mga bahay. Doon pa sa bandang roon ang mansyon nila. Nilapitan ni Shikaina ang guard ng village at nakilala naman agad siya nito, kaya pinapasok sila. Buti pinapasok tayo. Tanong ni Kinichiro. Mahina silang naglalakad habang tinitingnan ang paligid. Kilala ako ng guard. Hindi na nga rin siya nagtanong ng marami na ipinagpapasalamat ko. May kalayuan din ang nilakad nila hanggang sa huminto sila sa harap ng isang mansyon. Mas lalong humanga lang si Kinichiro. Dito ako lumaki, ngunit nakakahiyang ipagmalaki ang lugar na to. Walang guard ang mansyon nila kagaya ng dati, kaya naman ay basta nalang pumasok si Shikaina at sumunod naman si Kinichiro. Sigurado akong wala sila rito sa mansyon. Tanging ang mga katulong lang ang nandito. Sabi ni Shikaina at nilingon ng lalaki. Ang laki nitong mansyon. Paano natin hahanapin si Shun? Tanong ni Kinichiro na tiningnan pa ang mansyon at ang paligid nito. Maghiwalay tayo. Walang tayo. Napamura si Shikaina kaya naman ay natatawa si Kinichiro. Hindi ako nagbibiro. Maghiwalay tayo ng lugar para madali nating mahanap si Shun. Siguraduhin mo lang na hindi ka makita ng mga katulong. Sabi ni Shikaina at bumalik naman sa pagiging seryoso si Shun. Nauna na siyang pumunta sa likod ng bahay dahil sigurado naman siyang may pintuan doon. Napailing na lang din si Shikaina at naglakad na rin. Ang astig naman ng mga to. Bulong ni Kinichiro habang tinitingnan ang mga painting na nakadikit sa pader. Binuksan niya naman ang pintuan ng isang kwarto doon. Ngunit nakita niyang walang tao at puno ng libro, kaya naman ay isinara niya ang pinto. Napakaraming kwarto ng mansyon, kaya naman ay nalilito siya. Tangina, bakit ganito kaarte ang mamuhay ang mga mayayaman? Bulong niya at binuksan ang isa pang pintuan, ngunit walang kahit na anong naroon. Pakiramdam niya ay bagong mga gawa na silid na yon. Binuksan niya na ang pintuan ng dinaanan at pumunta siya sa isang pasilyo na marami pa ring upuan. Madilim banda doon, kaya naman ay kinuha niya ang flashlight. Nang buksan niya ang naunang kwarto, ay nagulat siya sa nakita. Mga litrato yon na nakadikit sa dingding na ipinagtaka niya dahil lahat ng litrato ay may mga kamukha ng tao. May mga pangalan nito at mga minarkahan rin ng kulay pula at may isa pang nakalagay na missing. Ano to? Ang inang yan. Killer ba ang mga magulang niya? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan isa-isa ang mga larawan. Hindi pamilyar para sa kanya ang mga litrato roon. Umikot naman siya at tingnan ang mga iba. Laking gulat niya na makita ang litrato ng mga magulang niya. Magkatabi pa ito at may markang pula. Mama? Papa? Nanginginig na hinaplos ni Kinichiro ang litrato ng kanyang mga magulang at nandilim naman ang paningin niya. Lumabas ng silid si Kinichiro at parang wala na sa katinuan at mabilis na naglalakad. Sean! Sean! Kada bukas ni Shikaina sa mga pintuan ay tinatawag niya ang pangalan ng anak. Nagbabaka sakaling sasagutin siya nito. Nasa unang palapag pa lang naman siya ng mansyon at marami pang kwarto sa ikalawang palapag, kaya naman ay hindi siya nawala ng pag-asa. Kumain ka ba ng maayos? Naisiksik ni Shikaina ang sarili sa isang sulok nang may dalawang katulong ang napadaan at nag-uusap. Ayun na nga hindi pa rin kumakain ng maayos ang bata. Sabi naman ng isa pa, kaya naman ay lumaki ang mga mata ni Shikaina. Walang tunog sa mga paa na naglakad patungo sa hagdan papunta sa second floor. Nang buksan ni Shikaina ang isang kwarto doon ay walang tao, kaya naman ay isinara niya ulit ito. Binuksan niya ang iba pa, ngunit wala pa rin ang kanyang anak doon.
Malapit nang mawala ng pag-asa si Kaina nang biglang maalala niya ang kanyang kwarto sa pinakahuling pasilyo. Kaya naman ay tinakbo niya yun. Pumuntong hininga pa siya nang nasa harapan na siya ng pintuan. Sean Khalil! Naiyak sa saya si Shikaina nang makita ang anak na nakaupo sa isang sulok sa gilid ng malaking aparador. Para itong hindi natutulog, ngunit napalitan naman ng damit. Mama! Mama! Ayaw ko na po dito! Malakas nang umawa ang bata, kaya naman ay kinarga ni Shikaina ang anak at hinalikan nito. Iaalis ka ni Mama dito, anak. Tahan na! Bago pa man makalabas si Shikaina ay sumulpot bigla si Kinichiro. Madilim ang mukha ng lalaki. Parang hindi siya kilala nito sa mga tingin nito sa kanya. Dada! Nawala ang lungkot ng anak niya at kumalas sa pagkakayakap kay Shikaina bago pumunta sa lalaki. Nawala naman ang dilim sa mukha nito nang makita ang bata. Uuwi na po ba tayo? Tanong ng bata sa kanya, kaya naman ay kinarga ito ni Kinichiro. Hindi pa tayo uuwi. Nagulat si Shikaina sa sagot ng lalaki, ngunit nanatili pa rin ang tingin niya dito. Pero ayoko na po dito, Dada. Hindi po sila masarap magluto. At ayaw po nila akong palabasin dito. Wala rin po si Mama dito. Malungkot na sabi ng bata, kaya naman ay ibinaba siya ni Kinichiro. Kakausapin ko lang ang lola at lolo mo. Pagkatapos nun, uuwi na tayo. Okay? Nakangiti si Kinichiro habang sinasabi yun sa bata. Ipinagtaka naman yun ni Shikaina. Aalis na tayo, Kinichiro. Kailangan kong kausapin ang piste mong mga magulang. Mahinang sabi ni Kinichiro na hindi maririnig ng bata. Kaya naman ay mas nagtaka si Shikaina. Nakarating naman sila ng sunod-sunod na yapak. Kaya naman ay kinabahan ng babae. Aalis na tayo! May kukumpirmahin pa ako at hindi ako matatahimik hanggat hindi ko to nakukumpirma. Sabi ni Kinichiro. Napaupo na lang si Shikaina sa kama at niyakap ang anak. Narinig nila ang pagbukas ng pintuan. Kaya naman ay napangisi si Kinichiro nang makita na ang mga magulang ng babae. As usual, ay kasama ng mga ito ang dalawang tauhan. Hindi ko inaasahan na bibisita kayo. Sabi ng ama ni Shikaina, kaya naman ay mas hinigpitan niya ang paghawak sa anak. Kukunin ko si Sean. Sabi ng babae at tumawa naman ang kanyang ina. Akalain mo nga naman at ang lakas ng loob mong pumasok sa pamamahay ko. Hindi ba't sabi ko sa'yo, hindi ka na pwedeng makatungtong sa pamamahay na to? Galit na ngayon ang tono nito, kaya naman natakot si Shikaina. Lalakasan ko ang loob ko para mabawi ang anak ko. Wala kayong karapatan kay Sean. At maituturing din na child abuse ang ginagawa nyo. Lalo na at kinukulong niyo siya rito. Matigas na sabi ni Shikaina. Pilit niyang tinataga ng sarili. Child abuse? Kahit balik-baliktarin mo ang mundo, apo pa rin namin siya. Pinakain namin siya at hindi sinasaktan. Pinapanatili namin siya dito sa kwartong to para sa kaligtasan niya. Maituturing ba naman yung child abuse? Tanong ng kanyang ina, kaya naman ay hindi nakapagsalita si Shikaina. Maaaring hindi kayo makulong sa ganito lang. Pero ang murderin o ipamurder ang isang tao, makukulong talaga kayo. Natigilan ng matanda sa pagsabat ni Kinichiro. Namutawi sa labi ni Kinichiro ang ngisi. Anong pinagsasasabi mo? Nauutal na tanong ng matandang babae, kaya naman ay mas ngumisi si Kinichiro. Hindi lang isa, kundi marami. Marami kayong pinapapatay. Hindi mailabas ng matandang lalaki ang gustong sabihin. Nangingitig ito na para bang nabuhusan ng malamig na tubig. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi totoo yan! Sigaw ng matandang babae at hinawakan pa ang dibdib nito. Siyempre, totoo. Anong masasabi niyo sa isang silid dito sa mansyon na to? Kung saan ay nakadikit ang mga litrato ng mga taong pinapapatay niyo. Inilagay ng matandang babae ang kanyang kamay sa kanyang tainga. Natatawa na lang si Kinichiro nang makita ang dalawang tauhan na prente pa ring nakatayo sa likod ng dalawang matanda. Pinatay niyo rin ang mga magulang ko. Natigilan si Shikaina sa narinig at napatingin kay Kinichiro. Nais niyang magbitaw ng salita, ngunit hindi niya na itutuloy. Naidagdag pa ng pagkapit na kanina pa si Sean sa kanya,
habang nakatingin sa mga taong naroon. Lumapit si Kenichiro sa harapan ng matanda na ikinaatras nito. Hindi ako mamamatay tao tulad niyo, ma'am. Sir, kaya ang ginawa ko, tinawagan ko ang mga pulis. Hindi lang dahil sa murder, kundi sa kidnapping din. Lalabas na sana ang dalawang matanda kasama ang dalawang tauhan nito. Nang sakto namang paglabas ng mga ito ay nandoon na ang mga pulis. Nakapwesto at parabang naghihintay lang ang mga ito na kusang lalabas ang mga sospek. Umalis kayo sa mansyon ko! Wala kaming pinatay! Nagpupumiglas ang ina ni Shikaina at malakas na hinablot ang kamay na poposesan sana. Hinablot din ito ang baril ng pulis, kaya naman ay naalarma ang lahat. Sige, lumapit kayo! Kayo ang gagawin kong biktima! Para itong baliw sa inaasta. Mas hinigpitan naman ni Shikaina ang pagyakap sa anak. Mahal, bitawan mo yan! Sabi ng matandang lalaki, ngunit umiling lang ang babae. Hindi! Alam na nila ang sikreto natin, kaya mas mainam nang mamaalam na rin sila! Isang putok ang pinakawala ng matandang babae at dumiretso naman yung tama kay Kenichiro. Natumba ito. Sa bandang tiyan ito natamaan kaya napahiyaw siya sa sakit. Kenichiro! Sigaw ni Shikaina ngunit hindi niya magawang lumapit. Sige, lapitan mo ang lalaking yan para ang anak mo naman ang susunod na hihilata, Shikaina! Umiiyak na si Sean habang nakatingin kay Kenichiro na namimilipit sa sakit. Napapikit naman si Shikaina. Shane, ibaba mo ang baril! Malakas na sabi ng asawa nito ngunit umiling pa rin ang matanda. Ayokong makulong! Hindi ako magiging malaya doon! Galit na sabi niya at pinunasan ng luha. Nang dahil sa ginawa ay otomatikong aagawin sana ng matandang lalaki ang baril. Ngunit naiputok yon ng matandang babae. Saktong sa puso ito tinamaan, kaya naman ay napahiyaw ang lahat. Nabitawan ng matandang babae ang baril at napaatras. Papa! Nabitawan ni Shikaina ang kanyang anak at tumakbo papunta sa ama na pumipikit-pikit na. Ang mga pulis naman ay pinusasan na ang nagpupumiglas niyang ina. Anak, unahin mo ang nobyo mo. Umuubo na ito ng dugo kaya naman ay umiyak na tiningnan ni Shikaina ang sugat nito. Papa! Tumatawag na ng ambulansya ang mga pulis! Tumulo ang luha ni Shikaina kaya naman ay agad niyang pinunasan yun. Anak, pasensya ka na sa lahat ng nagawa namin. Napaubo ulit ng dugo ang kanyang ama, kaya naman ay hindi niya alam ang gagawin. Nang lingunin niya ang kabilang banda, ay nakita niya si Kenichiro na nakahilata pa rin. Sakto namang may mga bedik na rin na dumating, kaya naman ay lumayo siya sa kanyang ama. Mama! Mahinang tawag sa kanya ng kanyang anak kaya naman ay nilingon niya ito at ibinalik ang tingin kay Kenichiro at sa ama niya. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa amin dahil i-interviewin ka namin. Wala na ring nagawa pa si Ishikaina at sumama nga sa mga pulis. Hindi niya alam ang mararamdaman at ang tanging alam niya lang ay nababaliw na ang kanyang ina. Hindi niya alam na pumapatay o may sinusuhulan pala ito para ipapatay ang mga tao. 5 taon ang nakalipas at sariwa pa rin yun sa alaala ni Shikaina. Kahit anong pilit niyang iwaksi mula sa kanyang isipan ang bagay na yun, ay hindi niya pa rin magawa. Ma! Valedictorian ako! Iwinagayway ni Sean ang kanyang kamay habang papalapit sa ina. Gagraduate na ng elementary si Sean, kaya naman labis ang tuwa nito. Talaga? Proud na proud ako sa iyo, anak! Masayang sabi ni Shikaina sa anak at hinalikan nito sa pisngi. Mas matangkad na kumpara sa kanyang anak dahil nagbibinatilyo na ito. Kaya naman ay maarte itong tumingin sa kanya. Naman, naiiwan ang laway mo eh. Biro nito. Kaya naman ay natawa si Shikaina at binatukan ng anak. Oh, sinong nagsundo sa'yo? Di ba sabi ko, hintayin mo ako kasi ako ang magsusundo sa'yo? Nakanguso na ngayon si Shikaina na parang nagtatampo sa anak. Tagal mo kasi, May. Naunahan ka tuloy ni Dada. Napatingin si Shikaina sa pintuan nang bumukas yun at pumasok si Kenichiro. Gwapong-gwapo itong tingnan sa suot na suit at suwabe naman itong naglakad papalapit sa kanila. Kahit kailan ay gustong-gusto mo kong inuunahan.
sabi ni Shikaina at inirapan ng lalaki. Tinabihan naman siya nito sa upuan at isinandal pa ni Kinichiro ang likuran. Ang sabihin mo, palagi kang late. Mahinang sabi ni Kinichiro, kaya naman ay nais ng suntukin ni Shikaina ang lalaki kung wala lang talagang ang kanilang anak sa harapan. Bibihis po muna ako, tapos gagala tayo. Magilim na sabi ni Shon, ngunit bago pa maitaas ni Shikaina ang kilay sa anak, ay patakbo na itong umakyat papunta sa kwarto. Kaya naman ay nailipat niya ang tingin kay Kinichiro at ito ang tinaasan niya ng kilay. Ano? Tanong ni Kinichiro na natatawa, kaya naman ay pingot ni Shikaina ang matangos na ilong nito. Sino nagsabing gagala ha? Si Shun lang ang nagsabi. Narinig mo naman. Salubong ang kilay nito habang kinukuskus ang ilong. Ang sabi mo, ikaw ang nagyaya. Naiinis na sabi ni Shikaina, kaya naman si Kinichiro. Buti naman na talaga mo. Sabi niya, kaya naman ay mahinang sinabunutan ni Shikaina ang buhok ni Kinichiro. Para na siyang nakikiliti sa ginagawa ng babae, kaya naman ay kiniliti niya ito sa tagiliran dahilan ng pagtawa nilang dalawa. Uy, sweet naman. Natigil sila sa pagkikilitian nang dumating si Ichigo. Magulo ang buhok nito at stress tingnan, ngunit nanatili pa rin ang pagiging gwapo nito. Graduating na kasi ito sa college kaya ganoon ang itsura. Nakauwi ka na pala. Sabi ni Kinichiro, kaya naman ay inirapan siya ng kapatid. Hindi. Multo lang to oh. Nakangusong tinungo ni Ichigo ang kwarto niya kaya naman ay bumungis-ngis si Shikaina. Pusta ko, hindi lang dahil sa pagiging college kaya ganun si Ichigo. Baka dahil naghiwalay sila ng girlfriend niya. Natatawang sabi niya kaya naman ay napatitig si Kinichiro sa kanya. Napatingin naman si Shikaina sa lalaki at na makitang nakatingin ito sa kanya ay tinaasan niya ito ng tingin. Ano? Masungit na tanong niya. Ang ganda mo. Namula si Shikaina sa sinabi nito kaya naman ay napaiwas siya ng tingin. Hinawakan naman ni Kinichiro ang mukha ni Shikaina. Ang tagal na natin, pero namumula ka pa rin kapag sinasabi kong maganda ka. Mahal mo talaga ako. Confident na sabi ni Kinichiro, kaya naman inirapan siya ng babae. Hindi mo alam kung anong epekto sa aming mga babae kapag sinasabihan kami ng maganda. Nawala ang ngiti sa labi ni Kinichiro at nagsalubong pa ang kilay. Ibig mong sabihin kapag sinabihan ka ng ibang lalaki, namumula ka pa rin? Seryosong tanong ni Kinichiro na kinakurap ni Shikaina ng ilang beses. Sarkastiko namang ngumisi ito. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako mahal. Pagtatampo nito at tatayo na sana nang biglang hilain ni Shikaina ang lalaki dahilan ng pag-upo niya. Mahal kita, Kinichiro. Malambing na bulong ni Shikaina na tama lang para marinig ng lalaki. Kaya naman ay napatingin siya rito. Anong sabi mo? Hindi ko marinig. Kunyari pang hinawakan ni Kinichiro ang tainga niya, ngunit sa loob-loob niya ay nais niyang magtatatalon sa tuwa. Ang sabi ko, mahal kita. Sa mismong mukha na talaga yung sinabi ni Shikaina, kaya naman ay bumalik ang ngiti ni Kinichiro at niyakap ang babae. Palibhasa kasi alam na alam mo kung paano mo ko kukunin eh. Sabi niya sa gitna ng kanilang pagyayakapan. Mahal din kita. Mahal na mahal. Bulong ulit ni Kinichiro at napangiti na lang. Hindi labis maisip ni Kinichiro na makakatuluyan niya ang babaeng suicidal na walang ibang inisip kundi ang magpasagasa. Hindi niya labis maisip na magsisimula ang lahat nang dahil lang sa pagpigil niya dito. Anong iniisip mo? Tanong ni Shikaina kay Kinichiro. Ngumiti naman ang lalaki at ipinatong sa likod ng tainga ni Shikaina ang ilang hibla nito sa buhok. Iniisip ko lang ang una nating pagkikita. Kulang na kulang ka. Wala kang kabuhay-buhay. Masaya ako nalampasan mo yun. Malaki na nga ang pinagbago ni Shikaina kung ikukumpara noon. Kaya naman ay nais na magpasalamat ni Kinichiro sa Panginoon. Kinumpleto niyo ang buhay ko. Simula nang dumating kayo ng kapatid mo. Simula na maging kumpleto tayo. Pinapahalagahan ko na ang sarili ko. Lalo na nang malaman kong ikaw ang ama ni Sean. Inalala ni Shikaina kung gaano kasaya ang loob-loob niya nang ilabas ang DNA result ni Sean at Kinichiro.
Inalala niya rin kung paano umiyak ang lalaki yakap-yakap ang anak. Kinikilig ako. Mahinang bulong ni Kinichiro, kaya naman ay natawa si Shikaina at pabirong hinampas si Kinichiro sa braso. Hinuli naman ni Kinichiro ang kamay ng babae at hinila yon para mayakap siya nito. Nakita naman nila na paglabas ni Sean ay nakanguso ito habang nakatingin sa kanila. Sali ako! Patakbong tinungo ni Sean ang kanyang mga magulang at niyakap ang dalawa. Hinawakan pa ni Sean ang lumalaking tiyan ng ina. Sali rin ako! Sabi ni Ichigo at patakbong tinungo rin ng tatlo, ngunit inambahan siya ng suntok ni Kinichiro. Hala baby Sean oh, ayaw magpasali. Parang batang pagsumbong ni Ichigo kay Sean, ngunit dinilatan lang siya nito. Halika na! Inaya ni Shikaina si Ichigo, kaya naman ay dinilatan din ni Ichigo si Kinichiro at Sean. Nag-group hug sila at sabay natawa. Simula nang matapos ang nangyari 5 taon na ang nakalipas, namuhay ng payapa si Shikaina, Kinichiro, Ichigo at si Sean ang magkakasama. Lahat ng ari-arian ng ama ni Shikaina ay ibinigay sa kanya mula nang mamatay ito dahil siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng lahat. Ibinenta nila ang mansyon at bumili ng panibago. Naikulong na rin ang kanyang ina at panghabang buhay na yun dahil sa patong-patong na kaso. Kaya naman ay wala nang gagambala pa sa buhay nila. Kahit ganun man kahirap ang buhay, nananatiling matatag ang kanilang pamilya at nilalabanan ng lungkot na magkakasama. Dahil para sa kanila, magiging masaya kapag kumpleto sila. Hindi sila natatakot na harapin ang susunod pang sakuna. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Falling in Love with a Thief. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!